Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta. Mga kapanalig, inaalala po natin sa ito lahat po ng kahilingan at yung mga hinaing na ating mga taga-subaybay para po sa kanilang pananalangin ng kagalingan. Simulan na po natin ang Santa Misa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong ating Diyos Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa iyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria ay humihiling na iyong pagbigyan pakundangan sa kanyang pagdadalangin upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Siyon, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at magsasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili, at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan.
sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saninlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang may mga takot sa kanya. Sa lahat ng salit-saling lahi, ipinakita niya ang lahat ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Tinulungan niya ang kanyang abang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makakausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makakausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at ang mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga na po mga kapanalig. Ngayon nga po ay Biyernes na. Opo, at ngayon ay pinagdiriwang natin ang pag-alala sa pagtatanghal sa ating Inang Maria sa templo, the Presentation of Mary. Ito po ay piyesta rin sa ibang lugar, lalo na po sa araw na ito. Maalala po na 3 taon pa lamang nang si Inang Maria ay idinala sa templo. She was presented in the temple in Jerusalem ng kanyang ama at ina na si San Joaquin at Santa Ana. Bagamat sinasabing hindi naman po ito mababasang direkta sa ating Biblia, pero ito ay mula din po sa sinumpaan ng kanyang mga magulang ng panahong sila din na hindi biniyayaan ng anak. At ang mabiyayaan, eto na nga po si Maria at kinilang inihandog sa Diyos. Si San Joaquin po at Santa Ana ay matagal na walang anak. Kaya po sila ay sumumpa sa Diyos at ang kanilang anak na si Maria ay dinala sa templo. Dito po pinapakita na ang kalinisan ng ating Inang Maria ay nakumpleto din sa pamamagitan ng sinasabi nating a consecration to God from a very young age. Na sa batang edad, siya ay inaalay na rin sa Diyos.
na sa kalaunan ay kanya na rin naging misyon. Inalay ang kanyang lahat, kanyang kabataan, ang kanyang buhay, para siyang magdalang tao para sa anak ng Diyos. Pag titingnan po natin sa ating pagbasa, tatanungin natin, paano ba natin tinitingnan ang pamilya? Kayo mga kapanalig, ano bang tingin ninyo sa inyong mga pamilya? Bukod sa mga pamilyang alam natin, yung dahil bahagi ng dugo o tunay na kaanak, paano yung sinasabing mga kapamilya pero hindi naman kadugo? Pwede bang mapalapad natin ang ating pangunawa? Sino ang yumayakap sa atin bilang pamilya? Sino rin ang hindi? Tayo ba ay nagsasama-sama para sa kagustuhan ng Diyos para sa atin? Mga nakaraang araw po ay narinig natin sa ating mga pagbasa na hinihimok ni Kristo na patuloy ang pakikipagsapalaran ng mga apostoles kahit alam na may nakaambang sakuna sa Kanya. Sinasabihan niya ang kanyang mga tagasunod na tunay na sumunod sa Kanya dahil sila ang tunay niyang kamag-anak. Kagaya dito sa ating pagbasa, tinanong niya, sino ba ang tunay kong kamag-anak? Yung mga sumusunod, yung mga nakikinig sa akin. The followers of Jesus has become their true family. Dahil nga isa ang kanyang loob, kasama ng loobin ng Ama, kapag ito'y ating sunod, tayo ay tunay niya ng kaanak. At nung panahon po ni Jesus, kung wala kang kinaanibang pamilya o grupo, ay maaari kang ituling na isang kaaway. Ang pamilya po ang mag-aaruga sa iyo, ang magbibigay ng pagkain at seguridad. Kaya pag wala kang pamilya, parang wala ka na rin. Pero bakit sa pagkakataong ito ay parang naiba? Parang itinatwa ba ni Kristo ang kanyang mismong pamilya? Kinalimutan ba niya? Tinaboy ba? Hindi naman niya inaalis sa atin ang ating pamilya. Kagaya rin sa atin, sa halip ay may mga binibigay siya sa ating magiging bahagi ng ating pamilya. Ang kahaliling pamilya, kahit sino man ang mga ito, pag-iisipin natin sino ba? Walang iba kundi yung kanyang mga tagasunod din. Kagaya po ng mga padre de pamilya, ang tatay, ang dakilang Ama sa langit ni Jesus. Kapag tayo kaisa ni Jesus sa pananampalataya at naninigluhod sa ating Ama sa langit, tunay nga tayong kanyang pamilya. Tunay tayong magiging bahagi kung tayo ay sumusunod sa Kanya. Pero ano bang ibig sabihin ng pagsunod sa Kanya kay Kristo? At bakit ka kamumuhian ng ibang tao dahil dito? Sa ating pagbasa po, nakita natin na yung mga nauna dito, ang kanyang mga alagad ay itinatwa halos ng Diyos. Dahil nais nilang sumunod kay Kristo. Dahil sa pagkasunod kay Kristo, tayo binabago. Our values have become different. Even the rules that we follow, nag-iiba. Dahil hindi na tayo sumusunod sa panuntunan lamang ng kung ano ang nasa lupa, pero ating sinusunod, ano ba yung sinasabi nating values of the kingdom? Sasabihin, ano ba yung isang tagasunod ni Kristo? Malalaman yun kung ano ang kanyang ginagawa. Kasi sa kanyang pananampalataya, nakikita ito sa kilos at gawa. Kaya sinasabi nga, makikilala mo ang tao kung sino ang kanyang dinidiyos sa pamamagitan ng kanyang pakikipagkapwa. Sa pagsunod kay Kristo, handa ba talaga tayo na kamuhian ng marami? Itatwa mismo ng ating pamilya dahil ang pinipili na nating pamilya ay si Kristo at ang mga tagasunod niya. Hindi naman natin sinusuko ang ating mga pangarap, pero haharapin natin ang buhay na tayo'y naglilingkod, nagsisilbi sa ibang tao hanggang makalimutan natin ang ating mga sarili.
Itatatwa kung ano ba yung gusto natin. Kung ano ba yung gusto para sa atin ng mga kamag-anak natin. At iibigin natin ano ang gusto ng Diyos. Father, parang napakahirap na hindi ko susundin ang gusto ko, susundin ko yung gusto ng Diyos sa akin. Ano ba ang gusto ng Diyos sa akin? Di ba naranasan natin nung tayo ay nag-isip, napagtanto natin na oo, iiwanan talaga natin ating mga pamilya. Tayo ay eventually mag-aasawa, kami mga pare, mga madre, eventually ay pumasok ng kumbento. Dahil sa palagay namin, ito ang pagsunod kay Kristo. Ang ialay ng buong sarili. Pero hindi naman natin kayang gawin ito pare-pareho. Yung iba talaga ay pipiliing magpamilya kung naisip ninyong diyan kayo tinatawag ng Diyos. Pero sa parehong pagtugon, tayo binibigyan ng tao sa buhay natin. Ng mga pagkakataon na tayo ay makipagkapwa-tao, makipagkaibigan. Ang napangasawa ninyo ay siya nyo ng kaibigan ngayon. Ang maging anak ninyo ay siya na rin kaibigan ninyo. At tagasunod ni Kristo, gaya rin namin, kaming pumasok sa pagpapari, kapatid na namin ang iba pang pari at iba pang relihiyoso. Ang kamag-anak nila ay kamag-anak na rin namin. Kaya nga pag merong isang paring namatayan, para din kami namatayan. Kasi kapatid naming pari iyon. Ganon din naman tayo sa ating mga kaanak. Pero sana ang pag-ibig natin para sa ibang tao ay maging kagaya ng pag-ibig ni Kristo. Kapag sinabi niya, sino bang aking mga kamag-anak? Yung kapareho niyang magmahal. Pagmamahal na hindi nagbabago at walang kondisyon. Hindi natatapos at hindi namimili. Wala sa mundong itong makapag-aalis ng pag-ibig na iyon. Sinasabi maging kamatayan ay malalagpasan ng pagmamahal na iyon ni Kristo. Kaya nga tayo ay ginawa ng Diyos para makaisa niya, makaibahagi sa pag-ibig, at malaman kung para saan ba ang buhay natin na ito. Pero hindi yun ganun kadali. Napakaraming pagsubok sa ating pagpapatuloy kung paano maging isa at maging kaanak ni Kristo. Pero nakita ni Kristo sa atin, hindi man yung ating kagustuhang makita. Nakita rin niya yung ating karupukan, yung ating kahinaan. Pero tayo minahal pa rin ng Diyos. Siya pa rin ay nakipagkaibigan sa atin. Kaya kung ano man ang pinagdiriwang natin ngayon, ang pagdadala kay Maria sa templo, ito ay isang malaking selebrasyon, paalala sa atin kung paano ang ating mga sarili ay maaaring ialay ang buhay, ang sarili para sa Diyos, kagaya ng ginawa kay Maria. Amen. Sa araw na ito, sa paggunita natin sa pagdadala kay Maria sa templo, hilingin natin sa Ama na ipagkaloob sa atin ang biyaya ng pagiging bukas loob sa pag-aalay ng ating buhay sa Diyos. Ating idalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang paglilingkod ng mga lalaki at babae naway ialay ng simbahan bilang karapat-dapat na handog sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo, naway dinggin ang tinig ng Diyos na nananawagan sa lahat upang maging banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang halimbawa ni Maria, naway magniningning sa pamamagitan ng buhay ng mga taong itinalaga sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway maramdaman ang presensya ni Kristo sa pamamagitan ng ating nakapagpapasiglang presensya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway maging karapat-dapat sa kanilang sakripisyo
sa pamamagitan ng ating matuwid na pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng intensyon ng ating mga kapanalig na sumusubaybay sa ating istasyon, gayon din para sa lahat ng mga may sakit, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, ipagkaloob mo na kami tulad ni Maria ay tumugon ng pagsang-ayon sa iyong kalooban. Tuparin ito sa aming mga buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha ay iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria na di bumawas kundi lalo pang nagpapaganap sa pagkabirhen ay paging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain at ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayon na aming ginugunita. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birheng, totoong mapalad sa iyong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa namang anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay handog para sa iyo.
Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang ministeryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo, lahat ng mga relihiyoso, misyonero at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at pagtuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen, Ina ng Diyos, ni San Jose ang banal na esposo, kaysa ng mga apostol si San Pablo, at lahat ng mga banal, San Lorenzo Ruiz, Pedro Calungsod, Carlo Acutis, na namuhay dito sa daigdig ng kaduglugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo At sumaiyo rin. magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay.
ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo-salo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpapangaral namin sa mahal na Birhen, ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen, at pagtulad namin sa Kanya ay pagindapat na aming paglingkuran ang pagpanggap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, inyong taglayin ang pagmamahal ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Salutaris hostia, Eceli pandis hostium, Elabremur hostilia, Darabur per auxilium, Unitri noce Domino, sit sempiterna gloria, nobis donet in patria. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan, lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawala ng pag-asa at lakas ng loob.
O Diyos, salina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay ng kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po na may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang may mga matitinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mga panirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatalihing may kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos at kapanatagan ng loob at ng mapayapang buhay. Amen. Amen. Tantum ergo sacramentum venerem cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus
Binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit. Na naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo. O Diyos, na sa ilalim ng kamangha-manghamong sakramento, ay iniwan mo sa amin ang alala ng iyong hirap at sakit. Ipagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo ng iyong katawan at dugo, madama namin ng aming sarili ang bisa ng pagtubos sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-mahalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-lisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal
Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka na